This portion is brought to you by LYR Motor Parts. Madalas maging problema naming mga trail rider ay ang isang mahunang handlebar. Pagka kami ay natumba, nabengkong yung aming mga handlebar, ay mahihirapan na kaming mag-navigate ng aming mga motorcycle. Kaya importante sa amin ang isang handlebar na matibay at swak sa budget. Kaya halika, kikilalanin natin ang handlebar na ito. Konting kaalaman about sa Control Tech Company. Ito ay US-based company na gumagawa ng mga handlebars ng mga bisikleta noon. And gumagawa na rin sila ng handlebars ng mga motor. Kagaya nitong nasa harapan natin ngayon. Ating hihimayin ang handlebar na ito. Kaya samahan niyo ako. Let's go! Ito ay medium bend handlebar or medium bend scrub bar ng Control Tech. Anti-arm pump handlebars designed by a triple butting technologies. Ang total na haba nito is 800 mm from here up to here. Yung clamping area dito 1 1/8 inches or mas kilala natin bilang fat bar. Yung kanyang height from here up to here is 90 mm. Tapos yung kanyang rise from here up to here is 55 mm. Distance from here up to here, yan yung kanyang swift. Mayroon itong 54 mm ang sukat. 5 mm ang kapal nito. It is made up of 2000 series T6 aluminum. Ibig sabihin, magaan pero matibay. Kung makikita nyo, dito sa clamping area, mayroon itong mga numbers. Positive 1, 2, 3, negative 1, 2, 3. Para maging accurate yung kanyang clamping. And mahahanap natin yung tamang bend na gusto natin sa ating mga motor. Mayroon siyang kasamang bar foam, and the bar foam itself is made up of high density foam for impact protection doon sa ating mga riders. So yan, tingnan nyo yung kanyang quality ng foam. Sobrang dense. Kung mapapansin nyo, yung kanyang cover is rubber din. Ayan, yan. Unlike doon sa ibang mga handlebars na parang makapal na plastic. So kung mapapansin nyo, mayroon siyang crossbar. Yan. So ang ibig sabihin, mas matibay ito na nagbibigay ng full strength dito sa handlebar na ito. Yung knurling niya or yung kanyang grooves dito is very visible, and for sure na kakapit talaga yung ating mga grips dito sa left side. Napapansin ko dito sa handlebar na ito, very modern yung kanyang design, yung kanyang color combination, ang ganda dito, yellow, tapos white dito. Ang ganda nung kanyang very aggressive yung dating ng kanyang design. Now, bukod doon, meron silang available na red, yellow, green, orange, blue, and gray. Yung kanyang finish is sand-blasted black na sobrang aggressive tignan at talagang matibay siya tignan, di ba? Pero malalaman natin yan pag testing na natin sa trail site. Alright, kabit na natin to. Naikabit na natin yung bagong handlebar. Isasalang natin siya ngayon sa mild impact test. Let's go. Titistingin natin siyang itumba guys nang wala masyadong impact. Kung dito pa lang na test
ma-bend na siya, mahina ang klaseng manibelang ito. Sige, let's go. Alright. Kabila. Oh. Ayos lang guys. Yun. Ngayon guys, isasalang na natin siya sa totoong laban. Dun sa trail site, let's go! Testingin natin guys ha. Testingin natin kung doon tayo aakyat sa mahirap para sureball na balintong guys. Testingin natin yung tibay ng handlebar na to. Oh, matibay ang handlebar ko. Hindi ako ganong pagod sa handlebar na to guys. Ang ganda ng kanyang sweep. Papunta dito. Kontrolado mo yung bike. Ang ganda. Pati yung kanyang length. Sobrang ganda sa maneuvering guys. Oh, diba guys? Ganda ng handlebar dito guys. Yung mga cornering na ganito oh. Yan oh. Sobrang gandang i-maneuver. Alright. Lolo. Ganda niyang i-maneuver guys. Yung mga ganitong corner. Ganyan. Oh, ganyan. Ganda. Hanip sa control tong handlebar na to guys ah. Talaga guys. Ang ganda niya sa cornering guys. O yan o. Oh. Ganda. Super maganda siya. Dalawang beses tayo natumba today guys. Pero hindi man naliko ibig sabihin matibay. Ibig sabihin guys, ayo ganito ang mga cornering guys. Oo, super smooth. Dalawang beses tayo natumba pero still intact pa rin ang handlebar na ito. Tignan nyo. Yan, kung pipitsuging manibela lang yan, na-chupi na yan. Kaya sa halagang 5,500 pesos, sulit na sulit ang manibelang ito.